Hi guys, alis muna tayo. Sasamahan ko lang si Jan na mag-grocery. Big day ngayon kasi Passover. There's a party tonight. How many people tonight? 16. Magluluto si Jan sa 16 katao. You have Drop to assistant? 16. Is it from 20 to 16 now? Mhm. Okay, who's gonna assist you? Dennis? No, Dennis. Glenn and George. Oh, the two. That's good. Plus the Filipina girl, Cora. Because there's a lot to do. Ayan. Pag may mga ganitong party sa pinagtatrabahuan ni Jan guys, nagre-request yung kanyang mga boss ng mga extra waiters or extra, what do you call that, yung nagsiserve ng mga wine. What do you call that here? The one who serve wine. Not waiter. Bartender. Ayan. So, how much is the kuan dear? How much is the pay in Palm Beach for the 300. bartender or waiter? 300. How many hours to work? Let's see, 5:30, 6:30, 7:30, 30, maybe 4 to 5 hours. 4 to 5 hours, you earn already $350. Magkano yan? Kayo na mag-compute guys ha, pero I think nasa 20, depende sa conversion ngayon. Imagine 20,000 pesos and then you only work for 4 to 5 hours. Jan is mostly doing the work because Jan's cooking, preparing, plating, yeah. and as well as serving. The waiter is only there to wait, to bus the table, and all of that. Yeah, And I actually, gotta time the food and everything. exactly, there's more pressure on Jan. And you know what? In reality, dear, you are being like, ano sa man sa English, oy? How do I say it in English? You're not paid accordingly. Yeah, per hour I'm making less money. Yes. Ay, natumbok mo talaga, dear. Actually, guys, sa totoo lang, mas pwede pa nga, dear, eh. You would prefer to be a waiter. No, I'd rather be a server because Yes, exactly. I you mean, only server. work a few hours. Alam mo, pwede ko yung gawin, dear, but I need someone to teach me how to. Kasi yung pag-ipis ng wine, there's a way, there's a proper etiquette, there's a table manners, Right. there's table etiquette to do that. But I think you can learn it by going to a culinary school, not culinary school, bartending school or something like that. Kasi there's kuan pala no, there's a way on which side you're gonna pick up the plate, which side you're gonna serve the food. Is it left or right? I forgot already. And also with the table settings, You drop from the left and pick up from the right. yun. Actually, I used to be a waiter nung nagtrabaho pa si Jen dun sa previous work niya for 15 years ba. I think for a year, nag-assist ako sa kay Jan and then they taught me how to properly set the table, saan ilalagay yung knife, saan ilalagay yung fork, ang dami palang mga kutsara. Sa atin sa Pilipinas, guys, is kutsara lang man at tinidor. No, dito talaga guys, sa right, kailangan nakalagay sa right ang on the right there you put the knife, right, the big and the small, okay, and on the left you put the fork, the big and the small, and on top of that, on this side you put the for dessert, okay, a big spoon or small spoon or small knife. Small spoon and fork. Mga ganyan. At the top of the plate. At the top of the plate. For dessert. And then also, it's only not like that because siguro yung mga mayayaman sa Pilipinas, decorate mo pa yung mga panyo, yung ano nila, what do you call that? Napkin. Kailangan naka-decorate. Yeah, you fold it you nicely. fold it nicely, lalala. So marami talagang factor, guys. Kaya siguro yan yung pag-aaralan ko, guys. Kasi imagine, $8 for 4 to 5 hours. $300. When you work $300 when you work in a restaurant, for example, restaurant, department store, grocery store here in America, like here in Florida, because different state, different salary. Here in Florida, darling, how much? It's $18, right? Or even if we say $20, okay? An hour. So you multiply it by 8 hours, Yes. so it's only $160. And you work 8 hours.
standing, whatever. Yeah, if you're gonna earn 20 an hour, you have to be educated at something. At a minimum wage is, I don't know, is it 15? 15 to 18, let's say for. I mean, different, like Costco is different, like big supermarket, they have big salary. I think depends on your tenuity. When you work there for like 10 years already, you get like more pay, something like that. But I think when you're entry level only, you just started, I think you start with $15. Pero alam nyo guys, John started working, you were earning $10 per hour there, right? Yes. You were what The do you very- call that? my very first Dishwasher. $3.35. What did you do? Wash dishes. Wash dishes. Ano, grabe guys, no? $3 per hour washing dishes. And after that, you were promoted, right? Na-promote si John at naging ano siya, like sous chef, right? I You were- bag groceries too. How many per hour? $3 also? I think that was $3.10. $3.10. $3.10. Grabe, no? 19 kupong-kupong pa yun, guys. No matter how much I worked, I don't think I ever broke $100 on my check as a bag boy. Oh, before. But even now, guys, it's really hard. Kaya, sa totoo lang, no, kung wala ka talagang bahay dito sa Amerika, kami nagpapasalamat ako. We're really lucky that we have our house paid. We have our car paid. Because if we're not, we're really broke. No? Dear no? Yeah. Kasi grabe talaga dito guys. Even if John is earning a little bit higher than the normal salary here in Florida, but still, kung may binabayaran ka, how much is apartment here in Florida? 1,500 to 2,000. Yan po yung mga dito sa Lake Worth area lang yan, ha? That's just for your rent. Yes, and that's only in the Lake Worth area. How much if you live in the like higher kuan, mga 3,000 to 4,000 monthly. Yung friend ko 3,000 amortization. Yeah, maybe mortgages. Mortgage pala ang tawag. $4,000 or $5,000. Exactly, pag maganda ang lugar mo, maganda ang location ng bahay. Mga car payments. Kung wala kang fully paid na car dito, magkano yan? Let's say for example, $500 for the car. O, 'di ba? So, sa mga nagsasabi na maganda ang kita dito sa Amerika, totoo naman 'yan. Pero pag wala ka ditong kakilala, wala kang matirhan dito, no? Wala kang kapamilya dito. Swerte mo na guys pag makasave ka ng 30,000 to 50,000 a month. Kahit pa nurse ka sa California or sa New York, kasi malaki ang mga sweldo talaga dyan eh. Alam ko talaga guys, malalaki ang mga sweldo dyan sa California at New York na mga nurse, mga sa medical field. Pero syempre malaki din ang mga taxes dyan, no? Kaya sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, baguhin na natin yung ating mga thinking na, ang kababayan ko nasa Amerika, mayaman na siya. Yes, mayaman talaga guys pagka executive ka siguro dito. 'Di ba? Pero kung ano lang guys, no, hindi rin. Pero depende din yan sa tao guys, kung marunong maghawak ng pera, mag-business kayo. Alam mo nowadays, business is really important. Especially na ngayon ay yung mga online business, everything is online talaga ngayon guys, no? Kaya pag-isipan ninyo kung ano yung mga side hustle ninyo, kasi hindi talaga tayo nabubuhay ngayon guys sa salary lang. Kasi kung salary lang guys, no, kulang pa yan sa mga electric bill, kulang pa yan sa mga grocery, kulang pa yan sa mga anik-anik na binabayaran natin, monthly bills, diba? So, ang maganda talaga ngayon is mayroon tayong side hustle, mayroon tayong mga online business. Kaya ano pang hinihintay ninyo, supportahan nyo ang online business ko. Mag-order kayo ng bags. Uy, maraming salamat sa mga taga-US na nag-order ng Christine ng bags ko ha, at mga House of Little Bunny bags ko. Available po yun guys sa third week of August. Third week of July. Ayan, available po siya sa third week of July. At sa mga nagsasabi po na wala po akong ginagawa dito sa Amerika, ganyan, pabigat lang daw ako kay John, hindi po totoo yan guys, kasi hindi naman lahat pinapakita. Halos lahat naman pinapakita ko sa social media eh. Wala nga akong trabaho like pumupunta sa opisina, nagtatrabaho sa store talaga, pero ang trabaho ko kasi talaga guys is sa social media, whether it's content creation,
whether it's vlogging, same lang pala yan, selling, yun po yung trabaho ko talaga guys. Mas mahirap pa po yan sa mga trabaho na nasa opisina, 'di ba? Kasi ang trabaho sa opisina guys is kung dyan ka lang na-assign, yan lang din ang gagawin mo. Kung trabaho yan sa waiter, kung trabaho yan sa restaurant, kung magbabas ka lang ng table, magte-take ka lang ng order, yan lang, paulit-ulit ang routine mo. Ako talaga guys, kahit madaling araw, gising, nagte-take ng order, nagsasagot ng mga inquiries, nagpapack ng orders, kasi may hinahabol, kasi magpipick up na naman sa LBC, magkukulik ng mga payments, no? Tapos magsha-shopping na naman, tapos mali-mali yung mga order minsan, 'di ba? Stressful ang trabaho ko. Hindi nyo lang makikita sa social media, sa mga vlogs ko, kasi syempre inedit ko na yan. Alam nga naman, mag-post tayo dyan ng mga problema, ng mga nakasimangot, ng mga 'di ba? So maraming mga behind the scenes na hindi nyo nakikita na ginagawa ko. Kaya sa mga nagsasabi na pabigat lang ako kay Jan, because a lot of people, they're just saying I'm a burden because I don't work. What do they call with this? I'm working. Nobody can say that you don't work. Some of them, they say I'm a burden, I don't have work, I need to make money, because what if I retire, I don't have money, like this and that. Papamanahan naman ako ni John. I'm in John's will. Lagi katawan ko ni John. I think walang pera si John. Maybe John's bank is empty. Hala, oo daw guys. Paano na lang ako nito. Pero alam nyo, may kinikita naman ako sa YouTube ko guys, at saka Facebook ko. Sa totoo lang, no? At saka may mga tax yan. 1099. What do you call that dear? Like every year from Meta and YouTube. 1099. 1099. So may binabayaran po akong tax yearly. Then you pay self-employment tax. So may makukuha din naman ako guys pag mag-retire ako. Dito kasi guys is bawat kilos at galaw mo may bayad talaga, may tax talaga. Kulang na lang yung hininga mo, bigyan nila ng tax. Kahit naman sa Pinas, 'di ba? Ayun. So ano naman 'yan? Part naman 'yan ng pagiging citizen natin. But anyway, yun, sa lahat ng mga nagsasabi na wala akong ginagawa, marami po akong ginagawa. Hindi nyo lang nakikita. Ayan, so punta lang tayo sa store. Bibili din ako ng rice. Because rice is life. Lots of traffic. Traffic na nga ngayon eh. Bye guys. Very treacherous. Hi guys, nandito na kami ngayon sa Publix. Whole Food. My favorite hole. Oha, your favorite Whole Foods. Ayan, nagdala lang ako ng shopping bag. Yeah, we can use that. Okay. Buti may cart na kaagad. Okay, let's go. Umuulan na nga guys. Oh, taligsik na ba? Taligsik. Nag-request kasi sa akin si sis Tita Canlas. Gagawa tayo ng stuffed bell pepper. So, kuha tayo dito ng bell pepper. Isang malaki lang. Ayan. So, maybe $12 for the rice? It's already half sack. In the Philippines, it's already half sack. Good afternoon. Ayan, eto na guys. So, kukuha na ako ng online course. Ang first step na gagawin dito sa Florida kapag magkuha tayo ng driver's license, kailangan pala, akala ko guys no, pagkatapos kong mag-study nitong ating DMV guide, whatever, pupunta na kaagad sa DMV office at mag-e-exam. Hindi pa pala guys. May gagawin pa palang online course and magbabayad ka ng, magkano yung babayaran? I think $29.99 kapag online course lang, 4 hours kapag ka 18 years old or older. And then, kung gusto mo naman ng DMV prep test, yung parang mga sample question and answer, magbayad ka ng additional $39. Kung gusto mo ng both, ang kukunin mo is $49.99. Tama ba? I think $39 for the online course
and another $39 naman for the DMV prep course. And kung gusto mong both, ang kukunin mo guys, magbabayad ka ng $49.99. Correct me if I'm wrong. So dito kasi ako sa state of Florida. So ito yung first step guys. First step ng journey ni Johannes andyan sa pagmamaneho. Kasi kausap ko yung kaibigan ko kanina, si Gina. Sabi niya, si Ann, yung kanyang anak na 16 years old ata si Ann. Hala, nakapasa na siya ng online. Sabi ko, hala, grabe naman ito. Buti pa yung mga anak nila marunong na mag-drive. Ako naunahan pa nila ako, so hindi na talaga pwede ito. Hindi na maganda ito. Johannes, kailangan mo nang magtutong mag-drive for emergency purposes. At tanggalin mo na yung kaba dyan sa dibdib mo at sa isipan mo. No, it's all in your mind. Sabi nga ni John, yung kaba mo na yan, mawawala yan. Kailangan mo na talagang matutong mag-drive, whether you like it or not. Kaya sabi ko din sa sarili ko, guys, na ito na talaga. Hindi na ako magpaluya-luya, hindi na ako magpakaba-kaba. Kasi pag lalo kang kabahan daw sa kalsada, pag nagda-drive ka, lalo ka talagang malapitin ng disgrasya. Lalo kang maaksidente. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige, ito na lang. Basta extra careful lang talaga tayo. So, nabasa ko na po ito lahat. Pero I think mas kailangan ko pa rin ng prep test. No? Kailangan ko pa rin siyang bayaran ko na lang guys. Kahit na anong basta bayaran ko na lang. No, basta makapasa lang talaga guys. No? So, ito yung gagawin natin. Mag-take ako ng online course for 4 hours. And then, after that, pag pumasa na ako guys, may certificate na ako, ipiprint lang daw kasi yun. Pupunta na ako ng DMV since nakapag-study na din ako dito guys. Actually, ito lang naman yung tinadihan ko pero itry ko din yung mag-purchase ako online nung $49.99 para mag-practice test din ako online para sure talaga na pumasa ako guys. Kasi hindi ko lang sure, 50 items ata ang kailangan mong pumasa ng 80%. So, para sigurado talaga guys kasi ano na talaga ako guys, uhaw na talaga ako na makapag-drive. Yung mga kapatid ko, dalawa marunong mag-drive. 'Di ba? Baka maunahan pa ako ng mga pamangkin ko guys na high school. So, kaya sabi ko sa sarili ko, kailan ko pa ito uumpisahan? Ito na nga. Uumpisahan na natin. So, balitaan ko kayo after 4 hours guys ha, kung papasa ba ako or hindi. Hello everyone and happy Wednesday. Today is another vlog. First thing to do, actually marami nang nagawa si John today. Tapos na siyang mag-grocery. It's raining. I think it's going to rain. It's not Masama. going to. It is. It is already. Masama na naman ang panahon. Ilang araw na masama ang panahon. Nagpapaboil lang ng water si John dito. Magluluto tayo ng egg as usual. Ayan. Burger patty. Sama ng loob. We have an update na pala guys sa ating homemade yogurt. It's already out. I didn't finish the video. Overslept. Ito na pala guys. I'm gonna show it to you. We'll see. Ito na po. See if it wanna... Wow. Look at that. It's so pretty. Guys, look at that. Walang tibugol-tibugol. So shiny. Tuturuan daw ni Jan yung kanyang mga boss na gumawa nito. But did you already discuss it to them that you're making your own yogurt? Or no? Not yet. Not to them directly. Ayan guys, oh. So perfect. To the in-laws. Yup. You want avocado? Sure, why not? This is a bigger husk. Yeah, very bigger. Perfect. Look at the consistency. Mm-hmm. Ang sarap. Ito
po yung mga ingredients. You can use just that, but I add these other two. One capsule each. Rhodori, Lactobacillus gasseri with 12 billion CFU. It's just delicious. I could eat the whole thing. And Bacillus subtilis, 10 billion CFU. Organic half and half. 2 tablespoons of inulin powder. You need to add very slowly into just a little bit of liquid. I got Bacillus subtilis, Lactobacillus gasseri. And I already put this one in. It's exactly the same thing as I'm going to do here. I need to get my whip out of the way or it'll stick to the whip. Mix it well. Milk come to room temperature. At sa mga nagtatanong pala paano kung walang half and half na milk, sabi daw ni Jan, pwede daw goat milk. And then pag wala, pwede naman kayong ipag-mix ninyo guys yung regular milk at saka po cream, yung Nestle cream, pwede yun. And one of the ingredients guys is the old yogurt because you cannot make another batch without putting old yogurt. I mean, yes, you can. However, the consistency is not the same. Magtibugol-tibugol siya, guys. The consistency is not the same. So I'll put 2 tablespoons of the old yogurt. Sorry, guys. I'll put the ingredients in the description below. So one thing you didn't see me add in is L-reuteri enzymes. Or probiotics. So the little bit of old yogurt that I put in here will grow again. Billions. This particular yogurt has 3 different probiotics in it, and it's supposed to be excellent for SIBO. Because some people have SIBO, they don't know it. This lives in the small intestine. Most live in the large intestine. But L-reuteri is something that we get from mother's milk that we lose over time as we get older. So here, we have the yogurt maker that we purchased online. Actually, we purchased it at Amazon. If I can find the link, I will put it in the description below. This is like $70, right dear? 70, 75? Yeah, I think that's about right. 60 to 70. Okay. So I'll try to put the description, guys, or the link, guys, of this product in the description below. So set to 36 hours. Why is it 36 hours? That's the longest that the microbes keep growing. Okay, because after 36 hours, they start to die off. Oh, I see. It's gonna be like 1 day and 12 hours. Sarap. Maybe more because we overslept. But after 36 hours, the bacterium starts to die off. Sarap. Hi guys, it's 3:38 p.m. and it's merienda time. And as usual, magpuprutas ako. Ayan. Raspberry, ayan, ubos na. And little bit of blueberry. Gusto ko tong blueberry ng Publix ba to? Saan ko to binili? I think sa Publix ko to binili. Hugasan lang muna natin siya guys. Matamis yung blueberry. Sana yung blueberry na tinanim namin dito, namunga na kasi siya. Hopefully talaga is matamis siya. Kasi may mga blueberry guys na hindi matamis eh. Ayan. So ang ginagawa ko, ayan. Nilalagyan ko siya guys ng... Ito yung ginawa ni Jan guys na homemade yogurt. Ilalagay ko yung description guys ha. Kung ano, sa description, ilalagay ko yung recipe. Tignan niyo guys, oh. Sobrang smooth talaga niya. Perfect na perfect. Mas maganda pa nga ang yogurt na ito yung consistency niya. Mas maganda pa nga guys kaysa sa mga nabibili natin sa supermarket. Sa totoo lang. Ayan. Mabilis siyang maubos sa totoo lang kasi palagi ko siyang inaaraw-araw. Maganda, this is good for your gut, for your stomach. So, ayun. Follow nyo lang yung recipe guys. And then, lagay ko na rin yung link kung saan mabibili po yung yogurt maker. 65 daw sabi ni Jan, 65 to 70 dollars. Ito po yung brand niya. Brand niya is Ultimate. Ayan.
Ayan. So, may instruction naman. And then, yung mga ingredients kung saan nabibili, no? L-reuteri, lactobacilli, mga ganyan-ganyan, mga ilay-ilay, mga bakterya-bakterya. Alam mo dati, pag naririnig mo ang bakterya, parang makasabi ka, bakterya parang masama. May good and bad bakterya pala sa ating katawan. Ayan. Wait lang. Okay. Alright. So, kain tayo guys. At magkukwentuhan ulit tayo. Hindi na pala ako matutuloy guys sa pagpunta ng Thailand. Pero may kinausap po ako yung business partner ko sa Philippines. Pupunta po sila kasama yung kapatid niya. Meron kasing sale ng mga bags sa Thailand, House of Little Money. So, pupunta sana ako kaso nakita ko yung flight guys, no, kahit economy nasa 3,500 na back and forth. Dati yung 3,500 para ka na naka business class, sa totoo lang, kasi minsan nakakakuha kami ng business class na 3,900. Wala na ngayon. Yung 3,900 na yan, economy lang yan. Tapos US to Thailand lang yan, back and forth. Paano pa pagpupunta ako ng Philippines? Wala na talaga. And pagdating mo sa Philippines guys, 'di ba? Thailand to Manila, Manila pa to Davao, Davao back to US. So para akong naglalaro. Sabihin na natin na malaki ang kikitain ko guys sa mga paninda na bags kung marami ang mag-order, kasi syempre medyo marami ang mag-order pag nandun ako. No? Mauuwi lang siya sa pamasahe. So, sayang. Ang ginawa ko, papuntahin ko na lang yung business partner ko doon. Sila na lang mag-shopping for me. And during that day, sa sale nila, mag-video call na lang kami. Guys, it's really worth trying. I-try nyo na itong homemade yogurt ni Jan. At sa lahat ng mga gustong mag-try nito, mag-comment lang kayo sa susunod na video guys kung nagustuhan ba ninyo. At kung may request po kayo guys, ano yung gusto ninyong ipapaluto ni Jan, or may napanood po kayo na mga niluto ni Jan nung nakaraan na hindi ko nalagyan ng recipe, i-comment nyo lang guys, i-request nyo lang. Double check ako ng mga orders natin ng Trader Joe's bags. Hindi ko na siguro i-close guys, no? Siguro hindi ko na i-close para if ever na may mali, matatanggal ko siya kaagad. Kasi mahirap ito guys Mahirap ito pag dumikit na siya. Mahirap siyang tanggalin. Sisirain mo talaga yung plastic. Okay. So for example, Romarica, 2. Lagay ko dyan. Tapos i-check ko na dito. Then, next is dumating na rin sa wakas itong in-order namin na plastic bags. Grabe. Takaw din pala sa plastic bag itong ano guys. Wait, saan pa ito? Kala ko. Nilagay pa nila sa box. Naka-box naman na yung plastic. Ang dami nilang gasto ng box. Nakakaloka. Imagine, $40, 200 pieces. Kaya marami talagang binabayaran. Maraming extra na binabayaran. And kailangan din naman natin sila ilagay ng ganito kasi baka magkiskisan sa loob. Hi guys, kakauwi lang ni Jan galing sa trabaho. Ito yung dala niya, salad and then chicken piccata. Kaso it's not enough. Kaya nagpabili ako sa kanya nitong uy, ang lalaki talaga ng chicken nila dito. Ang laki ng order nila dito guys, no? Tignan nyo. Pollo tropical yan siya guys. Pollo tropical. Tapos gawa lang ako ng sausawan.
Ayan. Iba talaga guys ang ano no? Iba talaga pagka tawag nito suka at toyo. Toyo at kalamansi. Yan. Mukbang na lang tayo guys. Mukbang tayo for today's video. You can use the piccata sauce for your chicken. Ay, oh, pwede. Ang sarap talaga ng chicken piccata guys. John's specialty, chicken piccata. Oh. Sarap ng salad ha. Hey guys, good morning. And happy Thursday everyone. 6:32 a.m. Papasukin muna natin yung mga pusa natin. Nakaabang na sila sa labas. Tignan ninyo. Come here. Ayan sila. Ayan na sila. Kain ka agad. Hungry na. Okay, halika na. Yung isa mahilig sa dry food, si Province. Yung isa naman mahilig sa wet food, si Midnight. Kasi naghahanap talaga ako guys ng magandang deals ba. Alam mo dati nakakapag-book ako ng flight na $800-900 pa uwi ng Pilipinas. Kaya minsan 3 to 4 times ako umuwi ng Pilipinas kasi nga mura lang naman ang economy. Ngayon guys is napakamahal na talaga. Kahit yung economy ngayon parang ang price niya is pang premium economy na and parang pang ano na nga yung iba eh. Parang pang business class na nga yung iba eh. Alright, enjoy. Enjoy. Pag daytime guys, dito yan sila sa loob ng bahay. Pero pagka tingtulog na, pinapalabas talaga namin yung mga pusa kasi nga naiingay nga sila guys. Mga madaling araw pa hindi kami nakakatulog ng maayos kasi kinakamras kami. Pero tignan ko lang, halaka wala na pala kaming coffee. Pero tignan ko lang guys. Ay ito pala. Susakala ko na ubusan kami ng coffee. Kung mag Singapore Airlines naman ako, yung ticket ng Singapore Airlines is 3. Wala silang, parang walang economy ang Singapore Airlines. Ano lang sila, parang premium economy. Pero nasa, magkano ba? Premium economy nila guys is 3.5. 3.5 yung premium economy nila. Yung nagustuhan namin yung kape na ito dahil sa mga napulot namin sa basurahan noong nakaraan na I think 10 pieces na ganito guys. Hindi talaga kami makapaniwala nito ni John. Talagang advertisement talaga ang mga nangyayari guys sa mga napupulot namin sa basurahan. Kasi dati ang binibili namin is sa Costco, yung mga malalaking bag at saka yung brand niya. Nakalimutan ko lang yung brand niya guys ha. Pero simula nung nakakita kami nito sa basurahan na sobrang dami, ito na yung naging paborito namin. Malaking tulong talaga yung mga nakukuha sa basurahan dati. Pero ngayon wala na talaga silang tinatapon guys. Nagtataka talaga ako sa ekonomiya ngayon guys kasi wala na kung dati marami kami mga nakukuhang jackpot ay ngayon wala na talaga guys. Tapos minsan naloka kami kasi nakakuha kami ng sako-sakong mga chips. Yung expiration is mga 8 months pa to 1 year. Imagine that. And then one time pumunta kami sa isang grocery store dito guys. Naloka kami kasi ang nabili naming chips is expired na siya. Kaloka. At saka isa pa guys ha. Another revelation guys. Minsan yung mga onion, 'di ba?
Minsan yung mga nabibili natin sa tindahan is mga luyot na, mga, tawag dyan, lata, 'di ba? So, one time, pumunta kami sa basurahan, nakakuha kami ng mga sako-sako na naman ng mga onion. Umabot ng ilang months. Nagbakasyon ako sa Pilipinas ha. Pagbalik ko dito guys, ang onion is firm pa din. Hindi man lang siya nadaot. Ano kaya ang meron sa onion na yun? Hi guys! Good afternoon. Kagigising ko lang and nanonood ako ng vlog. And tapos na po ako mag-sort nitong mga orders natin kasi bukas po yung pick up ng Balikbayan. Ayan, ready na yung box natin. And then yung mga vitamins na lang yung, hindi ko pa pala natapos yung mga vitamins. I think may kulang pa dyan. So, tapusin ko lang yan and then para malaman ko kung ano yung kulang. And then tomorrow, punta tayo ng Costco para makuha natin yung, or ma-order natin yung mga kulang. Nandito na rin yung mga bags natin na Michael Kors. Yung isa po kasi is Trader Joe's bags. Marami pa din talaga ang nagtatanong ng Trader Joe's bags. Again guys, not available na po siya. And yung next po nila ng release is sa August na blue naman ang color. So sa lahat naman nagtatanong, pasensya na talaga, hindi ko na-replyan talaga lahat guys kasi sobrang dami and then wala din naman akong masasabi. I think may bago ngayon si Facebook guys na pwede mo siyang mag-create ka ng parang AI to answer the questions on your behalf na parang magpapanggap na ikaw guys, no? Parang i-clone ka niya ba? Nakakatakot ang AI ngayon guys, no? Pero alam mo na, try ko na yan. Kaso nga lang parang hindi naman niya masasagot lahat. Minsan na-forward pa din sa akin yung ibang mga questions ng mga customers. Kaya minsan kapag may sumasagot po sa inyo guys na English, hindi po ako yun. Pero I mean, pag nasa account ko, legit naman po yun guys, no? Ito po kasi is parang ano lang ba, to lessen your burden, to make your work easier, no? Kaya tinutulungan ka ng AI. Pero minsan din talaga guys, no? Parang hindi na nag-iisip yung tao kasi syempre inaasa na lang sa AI lahat, no? Hindi rin maganda, especially sa mga bata ha, especially mga high school or yung gumagawa ng mga projects, no? Mga research papers ganyan, minsan inaasa na lang sa AI yung ano. So hindi na parang hindi na natin parang pinapagana yung ating utak guys kasi inaasa na lang natin sa AI. Ako as much as possible sinasabihan ko yung aking mga pamangkin na wag silang mag AI na yan kasi syempre ang labanan parang kagaya dati guys ang labanan is mga Webster Dictionary, Thesaurus Dictionary at saka hindi ka mag-google ng mga question and answer, 'di ba? So yun ang inaano ko sa, and speaking of yung pamangkin ko guys is nakapagtapos na po sila ng elementary and I'm so proud. Mas marami pa po silang medal sa akin. Kasi guys nung elementary ako guys, hindi naman sa pagmamayabang, honor student din kasi ako, valedictorian ako nung elementary ako, and then nung high school ako is first honorable mention ako. Ayan. So and then yung reward ko sa kanila guys is syempre pinag-Jollibee ko sila, no? Hindi na ako nagpa-party sa kanila guys kasi syempre mahal na kasi ngayon guys, magpa-party pa tayo na ibayad na lang natin yan sa kanilang pag high school. And syempre tutulungan natin yung aking mga pamangkin pag nag high school sila, no? Since meron tayong car doon sa probinsya. Sabi ko kasi sa kanila, before talaga guys, nung high school pa ako guys, no, everyday 2 kilometers ang nilalakad namin, I think, or more. Minsan pa umuulan, madulas ang kalsada. For 4 years na naglalakad ako guys sa high school. Kaya payat na payat ako nung high school guys. Siguro nakaabot na ako ng Amerika pa pinagdugtong-dugtong. Yung 4 years, ilang miles na yun in 1 year. But anyway, I'm very happy. Si Audrey, siya with high honor. I think si Kiang, yung isa kong pamangkin, is with honors. And then yung isa ko naman is with honors din siya, si Laylay. Ayan, 3 yung pamangkin ko. And then si Jude, I think babalik ulit siya kasi hindi pa, yung age niya, hindi pa siya mag-accelerate. I mean, ano ba tawag dyan? Hindi pa siya mag-move forward sa kinder. So, babalik siya sa daycare. Kasi nag-start siya ng daycare, 3 years old pa lang siya. Ngayon, 4 years old pa lang siya. So, I think magdi-daycare ulit siya. Kasi di ba ang kinder 5? So, ayun.
Pina-Jollibee ko sila na ito yung ilalagay ko dito. Nagpapasalamat ako no, gusto kong turuan yung gusto kong paaralin yung mga pamangkin ko kahit papaano makapagtapusin sila ng pag-aaral nila guys. And then siguro balang araw papuntahin natin sila dito sa Amerika, pero siguro in 10 years pa or 20 years pa, 'di ba? Kasi para sa akin talaga education is mahalaga talaga. Like ako, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral no, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon at kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, may narating pa rin ako sa buhay. But I think education is only sa papel lang yan guys. Kahit na nakapagtapos ka ng pag-aaral is wala pa rin yan, wala kang diskarte sa buhay. Naniniwala talaga ako sa ganyan guys. Ako kahit na high school graduate lang ako guys no, alam ko na hindi man naging maganda yung aking parang past, 'di ba? Marami akong nasalihan ng mga eskwelahan, nasalihan talaga no. Marami akong na-enrollan ng mga eskwelahan, hindi ko talaga matapos-tapos, guys. First ko is USM, KCC in Kidapawan, nag-Bachelor of Technology Education ako. Second ko is Bachelor of ano yung parang Commerce. Ayan, Commerce. Sa NDKC and Notre Dame of Kidapawan College, and then ang third ko is Davao, John Paul II College of Davao. Ayan, doon po kinuha ko po doon is education naman, education parang ano yun, sa high school parang ganyan. Ayun, so wala man akong narating sa buhay guys no, pero nagsumikap ako. And yun, nung nakilala ko yung vlogging industry no, naging content creator ako for more than 5 years na. Nagpapasalamat ako na naging maganda naman ang resulta nito. Nakapag-invest ako para sa pamilya ko, para sa amin ni John. No, and patuloy, although na humihina yung kitaan guys, no, pero may mga sidelines pa rin naman. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon, no. And ngayon, tuturuan ko yung aking mga, papaaralin ko po yung aking mga pamangkin. As much as possible, kahit isa sa kanila is paaralin natin ng computer para magaling sa computer. Kasi in the future sa business natin, para sila na po yung mag-encode, mag-input, mag-ano, ganyan, di ba? Tapos yung isa naman sa medical field, kasi di ba tumatanda na tayo, so kailangan may isa sa medical field, may isa sa computer, na magaling sa computer. Yung isa naman is turuan natin magaling mag-business. Kasi nowadays guys, kahit na marami ka pang pera at hindi ka marunong mag-business, wala rin yan silbi. So, yun po. And pag nakapagtapos na po sila guys, siguro in just 5 to 10 years, no, pwede na natin yan silang ma-invite dito sa Amerika. Diba? So, yun po yung mga plano ko sa buhay. Diba? And of course, si John, I think pabalik-balik na lang kami sa Pilipinas nito guys. 6 months sa Philippines and 6 months dito. Kasi hindi naman natin pwedeng iwanan, no, yung ating bahay dito. Siguro pag nasa Philippines kami, pwede naman i-Airbnb itong bahay na ito. At pag nasa Philippines naman kami, yung mga property natin doon, pwede naman natin yung i-Airbnb din, no? Para at least kahit paano makabayad sa mga mortgages natin, makabayad po sa mga monthly bills, mga taxes, and everything. So, yun po yung plano ko in the near future. So, guys, hindi pa pala ako nakapag-ano dito, guys, ha? Kasi kanina habang nagtitake ako ng online course, di ba sabi ko kanina magtitake ako ng online course, nakatulog ako in the middle of the course. Kaloka talaga, kaya ipagpatuloy ko na lang ito bukas siguro. Marami tayong gagawin. Ngayon kasi is busy si John kasi Passover. May party po sa kanilang bahay. Magluluto siya sa 16 katao ang paglulutuan niya guys. And siguro kapag marunong na ako mag-bartending or mag-waiter guys, no, mag-wait ng table, siguro ako ang kasama na dyan ngayon. Pero for now, hindi muna. Pag-aaralan ko muna yan guys. Kasi imagine, $350 for 4 to 5 hours of work lang dito sa Palm Beach. $300 pala. So that's gonna be almost 20,000 pesos already, no? So yun yung aaralin ko, bartending or waiting. So yun po. Siguro within a year, unahin ko muna talaga guys yung driving, no? Kasi paano pag may trabaho si John tapos kailangan ako sa isang bahay sa Palm Beach, 'di ba, para mag-waiter. So, alangan man magpapahatid pa ako kay John, 'di ba? Parang ano na rin 'yan, hassle na sa kanya ba. So, unahin ko muna for this year, after ng citizenship ko, unahin ko muna yung pag-aaral ng pagmaneho, and then i-organize ko siya ba, and after that, mag-aral po ako ng bartending or yung pag-waiter guys, kasi yun talaga yung next ko na, pwede naman yan, or yung sinabi ng aking kaibigan na CNA, mag-CNA daw ako, depende na lang guys.
Siguro. Kasi iniisip ko din guys, no, kapag ka mag-retire na si John, marami kasi siyang connection sa Palm Beach. So, ibig sabihin, yung mga bahay na pinagtrabahuan ni John before, baka i-recommend ako, ganyan, di ba? Or ako ang kukunin, di ba, na magtrabaho sa kanila. So, at least kahit papano, may connection na ba? Di ba? Sa panahon ngayon, guys, kahit na may pinag-aralan ka rin, guys, no, kung wala kang kapit, wala kang connection, wala kang kakilala, hindi ka rin makakapagtrabaho. Di ba? Kasi minsan talaga is, ang kakilala is mas ano pa kaysa sa education. Mas kailangan mo pa ng kakilala kaysa sa experience. Yes, that's very true. Kasi ang experience, matutunan lang naman yan eh. Everyday mong ginagawa, ganito, ganyan, matutunan mo yan talaga siya guys by experience. No? Constant correct practice makes permanent. Tama ba yung English ko? So ayun, siguro mga 12 midnight na darating si Jan ngayon kasi sabi niya supposed to be ang dinner nila ngayon ay 6 p.m. Since may mga delayed flight kasi minsan yung iba Passover kasi guys, mga Jewish coming from all over the state. So delayed daw yung flight, yung iba is 7:30 pa darating. So madidelay yung kanilang antayin ko sana si Jan guys kasi kung ano man yung mga pagkain na dala niya from work, no? Pero I think hindi ko na kaya. Kakain na lang ako guys. Kain na lang muna tayo. Pero ano ba ang makakain natin dito sa ating wala na, parang wala nang laman yung ref natin guys. Wala pang sweldo. Wala pang sweldo. Okay. Ito na lang. Ang berries na lang muna tayo guys at saka itong ating yogurt. O ilalagay ko pala yung description ha sa baba paano gumawa ng yogurt kasi hindi ko ata nalagay last time kasi gravy ata yung nalagay ko last time guys. So yun po yung ating may chicken pa pala ako dito. Pero wala akong may rice ako. Magkasaing na lang siguro ako guys. Mag-rice na lang muna ako. Oo, magra-rice na lang muna ako guys. Sige, magsasaing tayo guys. Huwag na lang tayong mag-diet. So, yung ulam ko is yung leftover natin na sa Pollo Tropical ko binili. And then, meron po siyang chicken piccata sauce. Uy, speaking of chicken piccata, next time, magluto tayo ng chicken piccata, guys. Isa yan sa mga recipe ni John. Tawag dito, isa yan sa mga specialty pala, hindi recipe. Isa yan sa mga specialty ni John ang chicken piccata. So, tuturuan namin kayo sa susunod kung paano yung gagawin. And then, habang nagsasaing ako, mag-e-edit ako para, mag-e-edit tayo guys para productive tayo. Ayan. Huwag kalimutang i-on ang rice cooker. Kasi minsan yung kain ka na tapos hindi pala naka-on yung iyong rice cooker. So, yun ang pinakamasaklap. Hi guys, good evening. Past 7 p.m. na and sabi ko 'di ba mag-e-edit ako after ko magsaing. Ngayon, hindi ako nakapag-edit kasi ang daming mga nag-i-inquire sa akin. So, nakakaloka talaga. Ganyan talaga ang life, Johannes. Sana na-on natin yung ating rice cooker. For sure na-on naman natin. Pero initin ko lang muna, guys, itong aking ulam. Ayan, ulam from last night. Ang dami kasing nag-i-inquire. Hindi ako matapos-tapos, guys, sa aking ginagawa kasi napag-i-edit kasi ang daming nag-i-inquire sa aking mga bags. Christinang's bag. Ayan, maraming salamat talaga sa inyo guys. Sa inyong mga inquiries and everything. Maraming mga nag-order. Siguro mga 10 na or mga 8 pa lang siguro. And then hindi pa nga ako nag-post guys ng sa House of Little Bunny natin. Hindi pa ako nakapag-post. Pero tignan ko ha, sa Instagram pala is maraming mga nag-order sa akin. Pag nag-post ako doon guys, no, ang dami kaagad mga views. Ayan, 52 lang pala. Kala ko ang dami na kaagad. Bakit 200? 200 ang nag-like pero 52 lang ang views.
Pwede palang ganun. Itong isa naman 500 ang like. Kainit na guys. Sobrang init na. Tapos ito, mga 1 minute lang siguro. Stop recording. Stop recording daw. Oh, ang init, ang init, ang init! Ang init! Ayan guys, nood muna ako ng vlog habang kumakain. And then we're gonna visit Hoi An, Hanoi, Sapa, and Gusto ko itong siyang pinapanood. Chill lang ang kanyang vlog. Especially Ang sarap pa rin talaga guys ng leftover. And that's it for our vlog today guys. Thank you so much for watching. Again, sa mga gustong mag-request ng ipapaluto ninyo kay John guys, mag-comment lang kayo dyan sa comment section of course. And sa lahat po ng mga gustong mag-try ng kanyang homemade yogurt, itry ninyo guys. It's really worth trying. And pwede kayong mag-comment sa susunod na video natin kung nagustuhan ba ninyo. And try kong hanapin yung link kung saan mabibili yung mga ingredients at kung saan mabibili yung yogurt maker guys. Kasi sa online lang naman yun eh. Again, thank you so much for watching. I'll see you again in my next vlog. Bye!